Itong kasama ko, kapatid ko pala. Si Milet. Isa siyang albularya. Kaya pala nagustuhan niya yung dugo mo, ate. Kasi sobrang bango. Tatalunin mo muna ako, halimaw ka! Bago mo siya makuha sa akin! Hindi ba't kadalasan ang albularyo o albularya at ang aswang ay magkalaban? Kasi ang kasamaan na pakay ng aswang, albularyo o albularya ang humaharang. Alam kong totoo yon. Pero alam nyo ba na may albularya na nagpalaki din ng aswang? Kaya ko ito nasasabi dahil katulad ng ibang sender, meron din akong malagim na karanasan. Nangyari ito noong nagsisimula pa lamang ako sa sinalihan kong pyramiding business company. Ako nga po pala si Denise. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Grabe! Ang lupit ng blessings ko this week 22K agad. Power! Grabe, congrats naman, upline Jason. Ang lakas mo kasi nitong week Left and right mo sumasabog. Wow, sana all upline. Congrats talaga sa'yo Ganun kasi talaga kapag may daily goal ka. Huwag kang papayag na sa isang araw bokya ka. Diskarte lang yan. Wala namang madaling trabaho Ang kailangan mo lang doon, work smart, not hard. Sus, eto na naman tayo sa pangmalakasang duplication in network marketing mo, upline J Motivated na tong si Denise sa'yo. Ganun talaga, Kat. Kailangan niya ng motivation para sa pangarap niya. Siyempre, isa lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya habang humihinga ka, huwag mo sayangin. Kilos lang ng kilos. Pero siyempre, bawat kilos siguraduhin mo may resulta. Kasi kung kilos ka nga ng kilos tapos wala ka namang resulta, di wala din. Sa bagay, oo nga naman. Kaya talagang work smart, not hard, no? Sa'yo, Kat, magkano ba cheque mo? Secret! Lah, grabe naman to. Daya. Siyempre, mas mataas yan kaysa sa akin, no? Nung panahong yon, tahimik lang ako. Paano kasi wala naman akong kita. Wala akong cheque na maipagmamalaki. Tamang hinga lang ako ng malalim, lalo na ang mga sinasabi ni Jason. Talagang tagos sa damdamin. Lalo na doon sa kilos lang na kilos, tapos kailangan bawat kilos siguruhing may resulta. Paano kung bawat kilos ko walang resulta? Mas mahilig pa nga akong mag-complain. Sa totoo lang kasi, ang ganong gawain para sa akin noon, nakaka-pressure. Lalo na't si Jason ang upline ko. Grabe, sobra akong nape-pressure sa kanya noon. Pero na-apply ko rin naman sa sarili ko ang salitang, huwag kang papayag na bokya ang araw mo kahit papano. Kaya sa tuwing umaga, flyer ako noon. Sa gabi naman, social media ako nakatutok. Hala, upline J, upline Kat, nagpadala sa akin ng pera yung invite ko. Oh, talaga? Teka, saan naman yan? Aba, good news yan, Denise magkaka-downline ka na. Ang layo pa nga ng lugar nito Probinsya nga to Ang akala ko nga, nagbibiro lang siya. Pero ngayon, ito na Paano ko pala ipapadala yung produkto? Grabe, kinikilig ako. Ang saya pala pag may napapasok ka na invite. Teka, nag-invest na siya para sa isang account, di ba? Ganito gawin mo. Sabihin mo sa kanya, mag-invite siya sa lugar nila para puntahan natin. Oo nga naman, tara puntahan natin. Hala, pupuntahan natin? Wala akong pamasahe Sagot ko na. Basta mapa-oo mo lang yan. Nax, ang generous mo naman, upline J. Yan na, Denise May magandang offer na yung upline mo. Diskarte mo na yan para personal nating maibigay yung products niya. Baka hindi pamilyar sa inyo ang call sign na upline.
Ito kasi ang tawagan ng lahat ng miyembro sa pyramiding business o networking. Basta member, tinatawag talagang upline. Dahil naman sa suhestyon ni Upline J or Jason, ginawa ko naman yon. Kabado pa nga ako. Kasi nga, naipadala na niya ang pera, kukunin ko na lang. Pero nagulat naman ako nang sabihin niyang maraming gustong sumali doon sa kanila. Tumaas na naman ang talon ko at tawang-tawa sa akin ang mga kasamahan namin. Congrats agad ah! Nako, mukha sa probinsya ka makakabuo ng malaking team ah. Manifest lang na manifest. Mangyayari din yan. True yan no, kaya let's go na agad bukas. Naku, kukunin ko pala muna yung pera niya para may account na siya agad. Talagang pinuntahan nga namin ang lugar na tinutukoy ng bagong invite ko. Marco ang pangalan nito. At ang probinsya niya, talagang malayo pa. Pero dahil sa tinatawag na sipag at tiyaga, saka sa salitang walang imposible, wala kaming pakialam kung gaano man ito kalayo. Grabe, Upline Jason, lantang-lanta ako sa biyahe ah. Ako nga din eh. Pero nandito na tayo eh. Hanap na lang tayo ng matutuluyan. Ikaw Denise, ano bang sabi ni Marco? Paparating na daw siya eh. Hello. Magandang araw. Ay, nandito na pala siya. Hello sir. Denise nga po pala, yung kausap niyo po sa phone parate. Tsaka mga upline ko nga po pala, si upline Jason tsaka po si upline Kat. Si Sir Marco nga po pala, yung nag-invest ng walang pagdadalawang isip. Naku sir, magandang araw po. Tsaka dala na rin po namin yung products mo. Nagdala kami ng package na pagpipilian mo sir. Pero nga pala, may alam ka ba na kahit transient lang or hindi to? Kasi hotel dito parang wala eh. Naku ma'am, walang ganun dito sa lugar namin eh. Boarding house lang po talaga. Kung transient naman dito sa bayan, meron. Pero malayo kasi dito sa barangay namin. 5 barangay pa ang dadaanan mo. Ay, ganun ba? Pwede naman sa bahay namin ma'am. Naku, wag. Nakakahiya naman. Uupa na lang kami. Siguro yung boarding house na lang. O sige ma'am, doon na lang tayo diretso. Sige, let's go. Tara na. Sumabay ka na sa amin sa sasakyan. Buti nagdala kayo ng sasakyan ma'am. Dito kasi puro tricycle lang ang pwede masakyan eh. Baka hindi kayo sanay. Pwede naman kasi ang sasakyan sa barko kaya dinala na namin. Para din may magamit kami kahit saan kami magpunta. Bumiyahe ulit kami siguro mga 30 minutes pa. At nakarating nga kami sa baryo na medyo may pagkaliblib na. Si Kath naman, natutuwa sa paligid. Kaya ngiting-ngiti siyang nakatingin sa mga puno ng kahoy. Habang si Jason naman, nagde-drive. Pero sasakyan yun ni Kathleen. Maya-maya pa, huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay. At unang bumaba naman si Marco. May kinausap itong matanda. At maya-maya naman, tinawag niya kami. Ma'am, sir, nandito na po tayo. Ito na po yon. Magkano raw po? Mura lang dito. Kada ulo, 1.5 lang isang buwan. Ay, grabe naman ang mura. Sige, tara Kat, baba tayo. Ay, yung product nga pala ni Sir Marco. Eto na, dala ko na. Bumaba kami noon sa sasakyan. Inasikaso naman kami ng matanda na si Lolo Ambrosio. Nang pumasok naman kami, maayos naman ang nasa loob. Malinis at tiles rin naman ang sahig. Tig-iisa naman kaming kwarto. Maliit pero para sa akin okay na. Abay, okay lang ba ito sa inyo? Ayos naman po Lolo. Kasyang-kasya nga po ako sa kwarto eh. Wala pong problema sa kwarto, Lo. Ayos na po ito. Ganon din naman ako, Lo. Walang problema sa akin. Tsaka maaliwalas nga ito eh. At tsaka hindi masyadong mainit dito. Mabuti naman kung ganon. Kung halimbawa may kailangan kayo
Magsabi lang kayo sa akin. Pagkaalis ng matanda, doon naman kami kinausap ni Sir Marco. Natuwa ito sa product na pinili niya. At si Jason nga ang kumausap dito kung paano paangatin ang team nito. The more kasi na madagdagan ng team, the more din ang income. Ang ganda pala ng kitaan sa ganito, no? Tsaka hindi rin lugi kasi may produktong kapalit. Ganun kasi ang membership sa ganitong klaseng business, sir. Hindi ka na nga magbabayad kundi bibili ka pa ng product. May magagamit ka ng product. Meron ka pang kita. Tsaka ang ganitong klaseng business, sir, mabilis lang to. Magsipag ka lang at magtiyaga at higit sa lahat, sir, madiskarte. Yung inaakala mong hindi mo kikitain, kikitain mo talaga. Naku, nakakagalak naman yung kitaan na yan. O sige, bukas pala, ma'am, sir. Kung gusto nyo, magtitipon-tipon yung mga kakilala ko sa plaza. Grabe si Sir, willing talagang magparami ng member. Gusto namin yan, syempre. Oo nga pala, sir. Si Denise kasi yung naka-invite sa'yo kaya nasa ilalim ka niya, right side. Bale, kapag nakabuo ka ng team, siya yung upline mo. Bakit kayo, ma'am? Hindi ba? Syempre, upline din. Pero siya ang mas malapit sa'yo. Nasa ibabaw nyo lang kami. Pagsapit naman ng gabi, oras ng hapunan yon. Kapag ganitong oportunidad na talaga ang kinagisna namin, hindi talaga mawala ang saya sa bawat isa. Naisip ko rin noon, kapag nakabuild na ako ng member left and right, magiging maluwag na ang galaw ko sa pag-invite. Totoo talagang mahirap lang sa umpisa, pero tinitiis ko kasi ang gusto ko noon, maipakita ko sa mga magulang ko na kaya kong paaralin ang sarili ko. Ang totoo kasi niyan, estudyante ako noon. Dahil walang pasok ginawa namin ito. Iisa nga lang kami ng school ni Jason. Idadaan ko na lang muna kayo sa luto ko Sa susunod ko na kayo ililibre. Ide-date ko kayo sa Shakey's, promise. Sus, ang sabihin mo, ide-date mo si Jason sa Shakey's. Dinadaan mo pa sa salitang ninyo Hala, ang sama naman ang iniisip mo. Hindi dalawa ko kayong ililibre sa Shakey's. Tsaka na yung pag-ibig na yan, Kat. Saka na yan kapag may resulta na. Anong resulta kaya yan? Siyempre, tagumpay, diploma, bahay, lupa at kotse. Ang relasyon, pang final goal na yan. Dapat planado lahat para solid. Grabe talaga halatang nakalista. Step by step process ng buhay Siyempre naman. Kesa naman magjowa ka ngayon. I love youhan kayo umaga, tanghali, hapon. Tapos walang pera pumapasok. Nga. Umabot kayo ng buwan ng ganun. Hanggang sa naghiwalay kayo. Ending, nasaktan ka na, wala ka ng pera, gutom ka pa. Hindi ba't mas maigi yung mayaman ka? Kahit masaktan ka, ayos lang kasi pumapapak ka ng lechon. Hindi ba't okay na okay yun? Napabulanghit ng tawa si Kathleen noon. Ako naman natawa na rin. Iba rin kasi itong magsalita si Jason. Malaman talaga. Pagkatapos naming kumain, kanya-kanya na lang kaming pahinga sa aming mga kwarto. Lihim na lang akong napangiti noon sa isiping magkakaroon ako ng maraming member sa lugar na yon. Ngunit nawala ang ngiti na yon nang biglang may kumalabog sa bubong. Ay kabayo! Ano ba yun? Mabilis akong bumangon at napatingin sa nakasarang jealousy. Napahawak ako sa dibdib kong biglang lumakas ang pagkabog. Tapos, sa jealousy na yon, dahil maliwanag doon banda, dulot ng ilaw sa labas, nanlaki ang mga mata ko, nang biglang may figura ng lalaki akong nakita. Kung nakatayo lang siya o dumaan lang, kakalma ako. Pero humawak pa talaga siya sa bintana. Dahilan ng pagsigaw ko ng malakas, sabay takbo palabas ng kwarto. Hoy! Denise! May tao kasi sa kwarto ko. Sa may bintana. Nakakatakot siya. Sino ba yun? Ano? Tao sa kwarto mo? Sa may bintana? Oo nga. Nakatayo siya tapos humawak pa talaga siya sa may jealousy.
Pumasok naman si Jason sa kwarto ko at ako naman sumunod sa kanya. Takot na takot akong tumingin sa bintana at wala na nga doon ang lalaki. Ang higaan ko kasi noon, pang-single lang at dikit sa pader kung saan ang bintana. Wala naman ah. Yung kalabog, narinig mo? Oo. Tapos narinig ko yung pusa tumalon sa bandang bintana ko rin. Ibig sabihin, yung kalabog na yun sa bubong, pusa yun? Siguro. Tsaka, ano ba yung iniisip mo? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano dyan. Baka mamaya, mag-manifest yan. Matulog ka na. Marami tayong trabaho bukas. Kailangan natin magising na maaga, di ba? Kinabukasan naman nun, maaga rin akong nagising. Hindi naman ako makatulog ng maayos dahil sa nakita ko kagabi. Naisip ko na lang, baka kapitbahay lang yon ni Lolo Ambrosio. Nagkape lang ako kasama si Kath at nagtanong nga tungkol sa kalabog kagabi. Narinig niyo ba yung kalabog sa bubong kagabi? Oo. Akala ko nga kung ano pusa lang pala. Pero tong si Denise, may tao daw sa bintana niya Hala? Totoo? Oo, takot na takot nga ako Nakakatakot talaga siya. Napatakbo nga ako sa labas Tapos, nung tingnan naman ni Jason, wala na. Nakakatakot naman yan. Ako kagabi, nagtaklubong na lang ako ng kumot. 2 beses kasing kumalabog yun Diba? 2 beses? Ha? Isa lang kaya? Ha? Isa lang? Bakit sa akin 2? Baka bumalik yung pusa doon banda sa'yo. Alam mo naman sa kwarto mo, malapit lang sa kusina. Kay Denise naman malapit sa balkonahe. Kaya kung sino makakarating doon, agad na tatambay. Tsaka wag nga kayo mag-isip na kung ano dyan. Pusa lang yung narinig ko kagabi. Nasa gitna kasi yung kwarto ko. Hindi na nga namin masyadong pinroblema ang mga napagdaanan namin kagabi. Para kasi sa amin, nag-a-attract lang yon ng negativities. Nag-ayos lang kami at maya-maya naman, dumating si Sir Marco. At sinabing nakahanda na ang mga tao sa plaza. Napangiti naman ako dahil hindi ako gaanong mahihirapan sa pag-invite rito. Sabay rin kaming pumunta doon. Pagdating namin, marami nang ang tao. Nakahanda na ang lahat. May tolda, mga upuan, may whiteboard pa nga na pagsusulatan. Mas mapapadali ang presentation namin kapag ganitong kumpleto sa gamit. Grabe, Sir Marco. Thank you talaga sa pag-aasikaso mo dito, ha? Oo. First time kasi na may ganito sa amin. Tsaka sayang din yung mga tao dito kung hindi nila alam yung business nyo Tulungan na lang kita dyan sa products mo, Sir Jason. Naku, sir. Ayos na ito sa akin. Yun na lang kay Denise yung kunin mo. Inilatag naman nila Jason at Sir Marco ang mga product na nakahanda sa lamesa. Iba-ibang product yon. May sabon, body scrub, lotion, meron pa nga food supplement at kape. Denise, ikaw sa product presentation Sikat naman sa marketing plan. Hala, kinakabahan ako. First time ko to Alisin mo yung kaba mo. Walang dulot yan sa success natin. Kapag laging iintindihin ng kaba, walang resulta. Kaya kaya mo yan. Tumalikod lang siya. Napapikit na lang ako. Pakiramdam ko nabara na naman ako. Siyempre bilang first time, hirap talaga akong kontrolin ng kaba. Lalo na't ako pa ang mauuna. Pero naisip ko rin, 3 kaming may trabaho dito. At ang pinakamahirap nga ay sa kanya. Duplication in network marketing kasi ang gagawin niya. Ilalatag niya lahat ng motibasyon na alam niya. Magaling kasing magmanipula ng isip ng tao itong si Jason. Samantalang ang product presentation naman, madali lang. O Denise, ikaw sa product presentation Itong klaseng catalog na lang yung gamitin mo. At least ito kompleto, may testimonies na rin. Basta alam mo na yung gagawin mo Una, pakilala ka. Ngiti lang. Active, basta alam mo na yun. Oo, sige. Magsisimula na ba ako?
Oo, ka na. Start na tayo. Anong oras na eh? Baka abutan tayo ng tanghali. Tamang tapik na lang ako sa dibdib ko noon. Siguro may 20 katao na makikinig sa akin habang nagpipresent. Kaya hindi ko talaga maiwasang kabahan. Pumunta na nga ako sa unahan. Siyempre hindi mawawala ang matamis ng ngiti sa mga ito. Sa pagkakataong yun naman, nahigip ng paningin ko ang isang matandang babae na may kasamang batang babae. Iba ang tingin nila sa akin. Wala pang kakurap-kurap. Pero bilang magsasalita sa harap, talagang tititigan ako ng mga tao. Iba lang talaga ang nararamdaman ko sa maglola na yon, lalo na sa bata. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Denise. At siguro may idea na po kayo kung bakit tayo magkakaharap ngayon, di ba? Alam ko sinabi na po ni Sir Marco sa inyo tungkol sa pyramiding business. Sigurado po ako, nakita nyo na rin kung gaano kadami yung items na nakuha niya. At para naman po mas maintindihan nyo pa kung bakit bumili si Sir Marco ng product namin. At saka ngayon ay isa na rin po siya sa amin. Eto po, ipapakita ko po ang kagandahan ng bawat items na makikita nyo sa lamesa na to. Umabot 30 minutos ang presentation ko. Marami namang namangha dahil mismo sa sarili ko. Pinakita kong ginamit ko ang ilan sa mga items. Pero mas nagustuhan ng mga tao roon yung mga food supplement at kape kumpara sa mga pampaganda. Lalo na't karamihan sa kanila, mga may edad na. Ang galing mo, Denise. Proud na naman tong upline mo sa'yo, oh. Tingnan mo, ang laki ng ngiti, oh. Nakikita na raw niya yung future niya sa'yo. Future ka dyan. Ayoko pang isipin yun, no. Gusto ko munang yumaman. Diba, upline Jay? Sarcastic ba yan sa upline mo, ha? Hindi, no? Nahawa lang ako sa mindset niya nakakaiba. Dahil tapos na ako, si Kathleen naman ang pumunta sa harap para sa marketing plan. Ako naman, napatingin sa kinaroroonan ng matanda at bata. At wala na ang mga ito roon. Binaliwala ko na lang at nagpa siyang mag-focus sa marketing plan ng upline namin. Bale si upline Kathleen talaga, siya ang pinakamataas sa aming tatlo. Sunod si Jason at saka ako. Ang weird ah. Bakit kaya ganito yung pakiramdam ko? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Parang may nakatingin sa akin eh. Dahil sa sinabi niya, napatingala ako sa kanya na nakakunot ang noo. Mas matangkad kasi siya kaya kailangan kong tumingala sa kanya. Ngunit dahil sa ginawa ko naman na yon, nakita ko ang isang matanda na nakatingin nga sa amin. Tumingin-tingin ka rin kasi para alam mo. Si tatay ang nakatingin sa'yo, oh. Saan? Lumingon siya sa bandang kaliwa namin sa pinakahuling banda ng mga upuan roon. Ngunit pagtingin ko ulit doon, wala na ang matandang lalaki. Wala naman eh. Hala, nasan na yun? Saan mo ba siya nakita kanina? Dun lang sa pinakahuli. Nakatayo nga lang kahit may bakanting upuan naman eh. Ang bilis naman niyang mawala. Napahinga siya ng malalim at napansin ko ang pagpilig niya ng ulo. Saka pumikit at nagdasal na alisin daw ang lahat ng negative sa isipan niya. Lihim na lang akong napangiti. Paano kasi sa lahat ng lalaking nakilala ko, kahit sa school namin noon, ibang-iba talaga siya. Aktibo sa pagiging positibo ang utak niya. Siya kasi ang tao na mahigpit na nakakapit sa salitang positive. Wala rin siyang panahon sa mga bagay na alam niyang mababawasan lang siya ng pera at walang dadagdag. Isa na doon ang pag-iinom at paglalakwatsa. Kung magliwaliw man siya, nagaganap lang yon sa celebration ng tagumpay niya. Inalis ko ang atensyon sa kanya at ibinaling ang atensyon kay Kath na nagpipresent na ng left and right marketing plan. Ang galing, di ba? Kapag sumabog itong team left mo, tapos sumabog din itong team right mo, kahit umupo ka na lang may kita ka. Nagpalakpakan naman sa pagkamangha ang mga tao. Ngingiti-ngiti naman si Kathleen sa mga ito. Paano naman kung hindi lang isa ang nagsipag?
Paano kung lahat pala? Paano kung sa loob ng isang linggo may pumasok na 15 sa left, 15 member din sa right? Eh nako, sa loob ng isang linggo, 22,500 ang income mo. Hindi na masama, di ba? Eh paano naman kung ang 15 members sa left at 15 din sa right at nangyari lang yan sa loob ng isang araw? Grabe, di ba? Bumabaha ang blessings. Ang ginawa mo lang naman, bumili ng product. Tapos ganito karaming blessing ang babalik sa'yo. Habang nakikinig ay bigla namang may nagsalita na babae sa likuran namin. Ang sabi, nakikita pa lang daw niya si Kathleen na nakatayo sa harap. Tanaw na niya ang blessings. Nakakabusog raw kasi at mabango pa. Kinilabutan ako noon at napahawak sa braso ni Jason. Bumaba rin ang tingin niya sa akin at sabay kaming lumingon sa likod. Ngunit namilog lang pareho ang mga mata namin nang makitang walang tao roon. Narinig mo yun? Narinig mo din pala? Oo naman, ang linaw kaya. Nasan na yun? Ewan ko nga eh. Parang nakakatakot naman pala sa lugar na to, no? Baka guni-guni lang natin yun. Ang weirdo naman nun. Guni-guni? Pareho talaga tayo? Ano ba dapat kong isipin? Na may multo talaga? Alam mo namang ayokong isipin yung ganun eh. Minsan kailangan din, no? Paano kung sa kakadinay mo pala sa negative na yan? Hindi mo alam target ka na pala. Ang point ko kasi, nakapagsimula na tayo dito. Paano naman kung willing pala sila mag-invest tapos bigla nating iwan dahil sa takot lang tayo? Alam mo, magdasal ka kasi. Kahit sa isip mo lang, para safe tayo palagi. Ginagawa ko naman yun ah. Kailangan ba iparinig ko pa sa'yo? O di ba sabi mo sa isip ko lang? Sinamaan niya ako ng tingin at binara ng salitang, "Sure ka?" Maya-maya naman, bumalik na si Kathleen sa pwesto namin. Natapik-tapik ang dibdib niya. Grabe, nangawit yung pangako dun sa harap. Ang sarap nilang kausapin. Nakikisabay lahat eh. Ako na ba? Oo, ikaw na. Ikaw na yung bahala sa kanila. O sige, kunin ko lang yung mga application form para sa may gustong sumali agad. Kita-kita ko kung paano niya haplusin ang mukha niya para alisin ang kung ano mang bumabagabag sa isip niya. Pumunta siya sa isang lamesa at kinuha roon ang application form. Tsaka pumunta sa harap. Okay lang ba siya? Ano kasi, sabi niya kanina, pakiramdam niya may nakatingin daw sa kanya. Tapos, pagtingin ko sa kaliwa namin, matandang lalaki yung nandun. Pero maya-maya naman pagtingin namin ulit, nawala na siya. Tapos, may nagsalita sa likod namin na boses babae. Pagtingin naman namin, wala ring tao. Seryoso ka ba dyan? Oo nga. Kaya tingnan mo, kahit anong positive niya, naaapektuhan pa rin siya. Kasi ang creepy naman talaga eh. Ano ba yan? Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Uminom lang siya ng tubig para maibsan ang pangamba. Muli naming tinuon ang atensyon kay Jason, na ngayon ay nagsisimula ng magsalita sa harap. Automatic na ang life cycle ang ginamit niyang pagpapaintindi sa mga tao. Pero hindi yun tungkol sa uod na naging butterfly. Tungkol yun sa totoong buhay ng tao. Isipin mo, pinanganak ka. Nagsimula ka maglakad, magsalita, hanggang sa humantok ka sa pag-aaral. 12 years ng buhay mo na nasa eskwelahan ka. Pero kulang pa yon. Kailangan mo pa magkoleyo. Sabihin na nating kailangan natin ulit mag-spend ng 4 na taon sa loob ng koleyo. Nakapagtapos ka, nagtrabaho ka, tapos nag-ipon ka. Trabaho ka ng trabaho tapos ipon ka ng ipon kahit may pensyon ka pa. Pagtanda mo, hindi mo na kaya magtrabaho. At walang mangyayari sa ipon mo kung hindi mo didiskartehan. Mauubos lang yun. Kaya anong dapat gawin mo sa ipon mo? Hindi ba dapat magnegosyo ka para madagdagan? Paano kung nagnegosyo ka na, nalolo ka na at lola ka na? Tapos nalugi ka? Kaya mo pa ba? Baka hindi na. At ang nangyari,
Nalugi ka lang pero hindi ka na makakaulit kasi hindi mo na kaya. Napanguso naman ako sa sinabi niya. Naintindihan ko rin yon. Marami namang napatango at maya-maya ay nagsalita siya ulit. Paano sa edad mong yan? Ikaw ate, sabi mo kanina 32 ka, di ba? Sa edad 32 nag-start ka na ng business. And after 2 years nalugi ka. 34 or 35 ka nun. Hindi ba't may chance ka pa? Paano kung nalugi ka ulit after 2 years na naman? Siguro 37 ka na nun o baka 38 na. Pero bata pa rin. Kaya mo pang umulit. At paano kung sumubok ka ulit ng 2 years tapos nag-success? Binaha ka ng kita. Akalain mo sa edad na 40, naranasan mo maging mayaman? Ano pa kaya kung sa unang try mo pa lang ng business, kumita ka na agad? Malay natin, di ba? Kasi nasa iyo naman kung paano mo i-handle ang negosyo mo. Ang sa akin lang naman, ay ang business magiging option mo pa rin kung wala nang tatanggap sa'yo sa trabaho kasi matanda ka na. Hindi lang yon ang mga sinabi niya para makumbinsi ang mga tao na mag-invest. Marami pa. Inabot nga kami roon ng tanghali sa kaka-present niya. Kaya nang matapos yon, tamang ngiti na lang ako kasi may mga pumila. Kadalasan sa mga nag-invest, yung may mga negosyo na roon. Ang iba naman, nagbigay ng kalahati lang muna kaya kailangan namin magtagal roon ng mga 1 linggo pa para mabuo ang pera nila at maibigay namin ang mga produkto. Grabe, hakot tayo ngayon ah. Sabog agad left and right ni Sir Marco, no? Ilan lahat yung nakuha na product? 7 eh. Nagdalawang account kasi ang isa. Kasi nga, ibebenta niya yung product sa bayan. I-invite na rin daw niya kaya medyo matatagalan tayo dito. Hindi malabong lalaki ang team natin dito, no? Ibig sabihin, tatagal pa tayo dito? Hindi naman kasi natin sila pwedeng iwan. Tsaka may iba pang pending. Malayo pa naman ang pasukan, di ba? Kaya sulitin na muna natin dito. Alam nyo, kumain na tayo. Sobrang gutom na ako eh. Anong oras na oh? Hanap tayong kainan. Tara! Ngunit nakailang ikot na kami sa baryo doon. Walang kainan. Baryo na baryo talaga. Kaya ang ending, pumunta kami ng bayan at doon kumain. Pareho kaming gutom dahil 1:00 na kasi ng hapon yon. Bumalik kami agad sa baryo para balikan ang trabaho. May mga naghintay naman doon para buuin ang investment na kulang. Napangiti naman kaming 3 dahil nadagdagan ng miyembro namin. Agad naming pinapili ng product package ang 2 pang dagdag na member. Kaya 3:00 noon, bumalik kami sa bayan at naghanap ng pera padala para maipadala sa mas mataas ang pera. Sabi ni Upline Jamie, congrats daw. Punta raw tayo sa kanila pagbalik natin kasi may makukuha tayong reward. Ang sabi ko naman, kay Denise na team to, kaya sabi niya, may special reward daw si Denise. Wow! Congrats agad ah! Nagsisimula ka na agad dumangat. Salamat. Hindi ko naman to magagawa kung ako lang eh. Siyempre kasama ko kayo. Kaya kung ano mang special award na yun, hati tayo. Paano kung second account mo pala yun? Hati pa rin tayo. Di hati tayo sa product. Pagbalik namin sa baryo noon, pumasok kami sa bahay ni Kathleen. Si Jason naman, lumabas kasi may bibilihin daw. Ako naman noon, tumambay lang sa balkonahe at nakita ko naman sa labas dumaan ang matanda na may kasamang batang babae. Siguro ang bata, nasa 10 taong gulang pa lang. Ang nakakakilabot pa, dahil nakatingin sila sa akin. At dahil mabilis akong matakot, pumasok ako sa loob. Oh, napano ka? Nakita ko kasi yung lola at saka yung batang babae sa labas. Nakakatakot kasi sila kung makatingin, kaya pumasok ako. Hindi ko maiwasang kabahan eh. Matanda at bata? Parang nakita ko na sila. Nakikinig sila kanina sa presentation natin. Ako din, nakita ko din sila kanina. Nawala din nga agad eh.
Maya-maya naman ay pumasok na si Jason at parang galing siya sa pagtakbo. Pawis na pawis siyang napatingin pa sa labas, kaya naman hindi rin namin maiwasang magtanong. Oh, ano nangyari? Para ka namang hinabol. Baliw kasi yung babae kanina eh. Pinagtripan ba naman ako? Babae? Oo, yung may dalang aso. Binitawan niya yung aso tapos inutusan na kagatin ako. Ano ka mo? Inutusan yung aso na kagatin ka? Bakit naman niya gagawin yun? Ewan ko, pero pansin ko, kulang siya sa pag-iisip. Hindi lang ako sigurado, kaya tumakbo na ako kesa naman kagatin ako na aso niya, no? Himas-himas ni Jason ang dibdib niya noon nang biglang may dumating naman at umakyat sa balkonahe. Pagtingin namin, sabay roon dumating pala si Lolo Ambrosio. Abay, ayos lang ba kayo dito? Opo naman Lo, ayos naman po. Lo, kilala mo ba yung babae may aso dyan sa labas? Babae may aso? Yun nasa labas? Abay si Linda yan. Anak yan na may-ari ng tiyangge. Bakit naman? Inutusan niya kasi yung aso niya na kagatin ako eh. Siyempre, natakot naman ako kaya tumakbo ako. Nako, mukhang inatake na naman ng aning yung babaeng yun. Nakagat ka ba, iho? Ayos ka lang ba? Hindi naman po ako nakagat. Tumakbo na ako eh. Mabuti naman kung ganon. Pagpasensyahan mo na. May sakit kasi yung babaeng yun sa pag-iisip. Pero paminsan-minsan lang yung umatake. Matino naman niya kapag walang sumbong. Nakakatakot naman pala siya, Lolo. Hayaan nyo. Kakausapin ko yung ina niya para naman maitali ang aso sa loob ng bakuran nila. Nakahinga naman kami ng maluwag dahil sa sinabing yon ni Lolo. Hindi naman siya nagtagal doon. Bale, binisita lamang niya kami kasi sa kabila pa pala talaga ang bahay niya. Kinagabihan naman noon, pagkatapos naming kumain, nag-ayos muna kami ng products at naglilista ng mga pangalan kung sino ang dapat pang i-follow up. Nasa gano'n naman kaming ayos nang biglang napahawak si Jason sa kanyang tiyan at namilipit ito sa sakit. Oh, ano Jason? Ayos ka lang ba? Ewan ko. Ang sakit nga ng tiyan ko eh. Ano ba kasing kinain mo? Naku, wala pa naman akong baon na gamot dito. Ako rin eh. Yung ulam lang naman natin kanina. Yung adobo manok. Pero grabe. Sobrang sakit. Naku, teka. Bibili na lang pala ako sa labas ng gamot. Wag. Baka nandyan pa yung babae. Yung aso niya delikado. Paano ka naman? Saktong pagtanong ko, mas lalo siyang namilipit. Nataranta naman kami ni Kathleen. At ako naman, wala nang paalam na tumakbo sa labas. Mabuti na lang talaga. Paglabas ko ay wala na doon ang babae na sinasabi ni Jason. Kumatok na lang ako sa may tiyangge at saktong may bantay din. Agad naman niya akong pinagbentahan ng gamot. Pagkabalik ko sa bahay, binigay ko kay Jason ang gamot. Pinahiga na lang namin siya sa kwarto niya pero lumipas lang ang 1 oras. Hindi humuhupa ang sakit ng tiyan niya. Diyos ko po, Kat, ano gagawin natin? Naku, teka nga, tatawagin ko na lang si Lolo Ambrosio. Mabilis na tumakbo palabas ng kwarto si Kathleen noon. At ako naman, umupo sa gilid ng higaan ni Jason at alalang hinawakan siya. Ano, hindi talaga humuhupa? Sumasakit nga lalo eh. Hindi ko maintindihan. Parang gusto kong masuka. Baka naman kasi nausog ka. Sino naman? Malay natin. Sa dami ba naman ng taong nakasalamuha natin kanina, malalaman pa ba natin yun? Ano ba kasing ginawa mo sa labas kanina, ha? Bumili lang naman ako ng hopya. Kasi walang candy dun eh.
Yun yung ginawa kong candy. Candy? Bakit naman kailangan mo ng candy? Dahil sa tanong ko ay napatingin siya sa akin. Pero saglit lang dahil umatake yata ang sakit sa tiyan niya at nakasubsob na lang ang mukha niya sa unan. Ako naman, kumunot ang noo ko kasi nagtataka ako sa candy na sinasabi niya. Nilapit ko naman ang mukha ko sa pisngi niya para maamoy kung nagsisigarilyo ba siya o hindi. Pero wala naman akong naaamoy. Hanggang sa napabaling ang mukha niya sa akin at mabilis naman akong napalayo sa kanya. Anong ginagawa mo? Curious kasi ako kung bakit ka bumili ng candy. Iniisip mo bang nagsisigarilyo ako? Hindi ah. Alam ko namang hindi mo ugali yun. Pero bakit ka ba kasi bumili ng candy? Binalik niya ang mukha niya sa unan at sumubsob doon. Tumagal muna siyang ganon habang ako nakatitig sa kanya at naghihintay ng sagot. Maya-maya pa, nagsalita na siya. Parang nawawala kasi yung panlasa ko sa pagkain. Yung candy kasi matamis. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka may malasahan. Pero wala ngang candy kaya hopya na lang. Ano? Wala kang panlasa? Wala. Tsaka sobrang init nga nung pakiramdam ko eh. Bakit hindi ko nahalata? Hindi naman siya sumagot. Bumangon lang siya at doon nakita kong tagaktak siya ng pawis. Napanganga akong napagala ang paningin sa paligid para maghanap ng towel. Nakita ko naman yon nakapatong sa maleta niya. Kaya kinuha ko yon at ipinuna sa mukha niya. Ano ba yan? Pinagpapawisan ka nga oh. Sobrang init kasi. Mainit kanina pero mas matindi ngayon. Ay naku, ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bigla na lang niyang kinabig ang bato ko at diretso diin ang labi niya sa labi ko. Nagulat ako dahil sobrang hindi ako makahinga sa ginawa niyang talagang wala sa lugar. Ako naman, sa kabila ng gulat ay tumaas din ang hindi maipaliwanag na nararamdaman ko. Lumakas ang tibok ng puso ko na halos hindi ko na maintindihan. Nagtatalo noon ang isip at damdamin ko. Ang akala ko nga, dahil sa feelings lang niya yon para sa akin kaya ginawa niya yon. Pero nagulat ako nang biglang nakaramdam ako ng kirot sa labi ko. Kinagat niya ito at sa sobrang lakas, naging dahilan pa yon ng pagtili ko at tinulak ko siya. Hindi pa siya nahiwalay sa una at nagawa pa niyang sipsipin ang dugo ko. Pero sa huli, natulak ko siya at nasipa. Nahulog ako sa sahig at napahawak na lang sa aking bibig. Jason naman! Anong ginagawa mo? Oo nga. Ano ang ginawa ko? Naiiyak akong bumangon at ang kamay ko ay nasa bibig ko pa rin. Tuloy-tuloy lang ang pagdurugo nito at nalalasahan ko pa nga. Bakit mo ginawa yun? Ewan ko. Gusto ko lang gawin. Gusto mo lang gawin? Nagigigil ka ba sa akin? Hindi kita maintindihan eh. Sorry Denise. Hindi ko talaga napigilan yung sarili ko. Napansin kong parang wala na siyang iniinda na sakit. Nakaupo siya, pero pawis na pawis. At halos hindi makatingin ng diretso sa akin. Hindi mo napigilan ang sarili mo? Anong ibig sabihin yan? Ewan ko rin. Gusto kong maligo. Hindi na ba masakit yung tiyan mo? Hindi na eh. Bigla na lang nawala. Matapos kong masipsip yung dugo mo. Ano? Nilunok mo nga yung dugo ko? Sorry. Hindi ko sinasadya din. Kahit ako nagulat din eh. Hindi ko talaga alam. Bigla na lang akong naatat gawin yun sa'yo. Patawad talaga. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Siguro nga, ililigo ko na lang muna to. Kinuha niya ang tuwalya at lumabas ng kwarto.
Ako naman, tamang iyak na lang kasi pakiramdam ko talaga nun. Kaya hindi niya napigilan na halikan ako dahil may feelings na siya sa akin. Pero parang hindi yun ang rason. Parang may kakaiba sa kanya. Aminado naman ako sa sarili ko na may gusto ko sa kanya. Yun nga ang rason kung bakit napasama ako sa team nila. Tamang punas na lang ako sa bibig ko noon, pati na rin ang luha. Lumabas ako sa kwarto niya at pumasok sa kwarto ko. Doon ko tiningnan ang sugat ko. Bumakat talaga ang ngipin niya sa labi ko at dinaan ko na lamang yon sa buntong hininga. Maya-maya naman, dumating na si Kathleen at paglabas ko sa pintuan, nagulat naman ako nang makitang kasama niya hindi lang si Lolo Ambrosio, kundi pati ang maglola. Nasaan na si Jay? Wala siya sa kwarto niya. Naiinitan daw siya ng sobra, kaya yun naligo. Naligo? Hindi na ba masakit yung tiyan niya? Ano ka mo? Masakit ang tiyan niya kanina? Tapos ngayon naligo kasi naiinitan? Nako, mukhang hindi maganda ang kutob ko dito ah. Kutob? Kutob na ano po? Ngunit sa kabila ng tanong ko na yon, biglang hinawakan naman ako ng matandang babae. Nagulat ako at napaatras. Sariwa pa yung dugo mo. Yan ba ay kinagat niya? Oo nga, Denise, no. Bakit may sugat ka sa bibig? Ano kasi, hindi ko nga maintindihan si Jay eh. Bigla niya akong hinalikan. Tapos, kinagat niya yung bibig ko. Tapos sinipsip niya yung dugo ko. Naguguluhan talaga ako sa kanya. Ano? Si Jason hinalikan ka? As in, kinagat pa at sinipsip yung dugo mo? Hindi niya daw alam yung ginagawa niya eh. Natakot nga ako eh. Ngayon, naliligo naman siya. Hindi siya pwedeng magtagal sa banyo. Palabasin niyo siya doon at agapan natin. Tanggalin natin ang yanggaw na nasa katawan niya. Ano ho? Yanggaw? Labis akong nagimbal sa narinig na yon. Napahawak na lamang ako sa dibdib na napatingin sa pintuan ng banyo. Si Kathleen naman, napaupo na lang sa upuan, kaya si Lolo Ambrosio na lang ang kumatok kay Jason sa banyo. Iha! Iha! Maaari ka bang lumabas muna dyan? Naliligo pa po ako, Lo eh. Pero sige po, bibilisan ko na lang po. O sige, hintayin ka namin dito ah. Bumalik si Lolo Ambrosio sa amin. Saka naman niya ginawa ang hindi niya nagawa agad kanina. Sa tingin ko nasa katinoan pa naman siya. Kaya sigurado akong lalabas siya agad. Oo nga pala. Itong kasama ko, kapatid ko pala, si Milet. Isa siyang albularya. At itong batang kasama niya palagi, siya si Salina. Apo namin ito sa anak niyang pumanaw. Mukhang makalola siya kasi laging nakasama sa lola, no? Hello Salina. Ako pala si Ate Denise. Kaya pala nagustuhan niya yung dugo mo, ate. Kasi sobrang bango. Ano? Salina, ang bibig mo, apo. Anong sinabi niya? Nakakatakot Nako, huwag niyo na pansinin kung ano sinasabi niya. Nantitrip lang tong apo namin. Hindi kasi siya inosente sa kakaibang tao na nakatira dito sa amin. Alam niya ang tungkol sa aswang at narinig niya ang tungkol sa mga yanggaw. Ibig niyo pong sabihin, may mga nakatirang ganun dito? Mga aswang po? Oo, iha. Merong ganun dito. Hindi lang sila nagpapakilala, syempre. Bakit kasi hindi sinabi ni Marco? Nako, si Marco pa ba? Hindi siya naniniwala sa ganun. Ang rason kasi niya, matagal niya siya dito pero wala naman siya nakikitang aswang. Malamang hindi talaga magpapakita ang aswang sa kanya. Biglang tumunog naman ang pintuan sa banyo at sabay-sabay kaming napatingin kay Jay na nagpupunas na ng towel sa ulo niya.
Napahinto pa ito nang magtama ang paningin naming dalawa. Oh, bakit naman aswang yung pinag-uusapan nyo? Hindi na ba masakit yung tiyan mo, Jay? Hindi ko nga gets eh. Parang biglang nawala matapos kong gawin yung gusto ko. Tsaka sorry talaga, Denise ha. Hindi ko maintindihan talaga ang sarili ko, promise. Ito nga't kakaligo ko lang pero ang init pa rin. Jay, ano kasi? Itong nangyayari sa'yo, medyo hindi raw good. Nandito si Lola Milet para tulungan ka. Isa pala siyang albularya, tapos itong bata, apo nila. Magkapatid pala sila ni Lolo Ambrosio. Hindi good? Anong hindi good? Wala namang good sa pagsipsip ng dugo ng tao, di ba? Hindi talaga good, Jason. Ano? Pumasok ka na sa kwarto mo, iho. Para masimulan na nating alisin niyang yanggaw na nasa katawan mo. Yanggaw po? Nanlalaki ang mga mata niyang napahawak sa tiyan niya. Tila ba yun ang mas apektado sa epekto ng yanggaw? Ako naman noon, kabado, kasi naisip ko baka mahawaan din ako. Dahil nga nahalikan niya ako at nalasahan ko doon ang laway niya. Sa kwarto nga isinagawa ang paggagamot kay Jason noon. Tulong-tulong kami sa pagpigil sa kanya nang magwala siya. Matapos niyang mainom ang likido na pinainom sa kanya ng albularya. Sa una, natakot ako sa albularya na yon dahil nakakatakot siyang makatingin. Pero sa huli, naintindihan ko na kung bakit gano'n ang mga tinginan niya. Dahil nga albularya pala siya. Tama na! Hindi ko na kaya! Ano yung sinusuka mo, Jay? Ang itim na malapot. Bakit kaya ganyan siya, Lola? Yan ang kumakalat sa loob ng katawan niya para tuluyang malipat sa hilaw na karne ang panlasa niya. Kailangan mawala yan lahat para bumalik siya sa pagiging normal. Ako po, nahalikan kasi niya ako eh. Siyempre may nalunok akong, laway niya. Nayanggaw na din po ba ako? Hindi pa siya marunong mangyanggaw kaya wala yan. Malalaman mo naman kung nayanggaw ka kasi nagbabago ang panlasa mo sa pagkain. Pati ang pang-amoy mo. Nagiging mabango at katakam-takam ang pang-amoy mo sa dugo ng tao. Habang pinapanood ko ang itim at malapot na likido na yon, lumalabas sa bunganga ni Jason at naiipon lang ito sa planggana. Parang bumabaligtad naman ang sikmura ko. Si Kathleen talagang hindi nakatiis kaya lumabas siya at tumakbo ng banyo. Nagiging mas magalaw pa si Jason dahil sa pag-alis ni Kathleen. Kaya ako at si Lolo Ambrosio ang todo pigil sa kanya. Naiiyak na ako dahil halos mamuti na ang mga mata ni Jason sa hirap. Sa lapot kasi ng likidong lumalabas sa kanya, halos hirap siyang huminga dahil wala itong tigil na lumalabas. Nahihirapan na po siya, La. Magiging okay pa po ba siya? Parang hindi pa kasi siya makahinga eh. Kailangan niyang kayanin kung gusto niya mabuhay. Sa nakikita ko naman sa batang to, hindi siya marunong sumuko kaya kakayanin mo ito, iho. Masyado siyang magalaw. Salina, apo, kailangan ko ng tulong mo. Hawakan mo siya dahil aayusin ko ang posisyon niya. Opo, Lola. Nang tumulong si Salina ay nagulat ako sa lakas na naibigay niya. Halos hindi makapalag si Jason sa paghawak niya sa mga braso nito. Si Lola Milet naman, pinadapa si Jason at hinagod ang likuran nito. May pagkakataon pa na hinahawakan niya ang tiyan nito na parang inaangat siguro para lumabas ang kung ano man na nasa loob. Lola, lumabas na po oh. Ay oo nga, eto na Milet, nandito na yung mutya. Nang tingnan ko ang mga sinuka ni Jason sa planggana, nakita ko roon ang parang linta na hugis at kulay itim. Hindi naman yun gumagalaw, pero nang makita yun ni Jason, sumigaw ito ng malakas. Sigaw na pumapalahaw na may kasamang pag-iyak.
Sakto naman, pumasok si Kathleen na luhaan na rin at tamang yakap na lang siya sa frame ng pintuan. Saan ko to nakuha? Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Saan po ba nanggagaling yung yanggaw? Paano niyo to nakuha, Lola Milit? Ayusin mo na siya sa paghiga, Salina. Makinig kayo para hindi na ito maulit, ha? Ang yanggaw, makukuha mo ito sa pagkain kadalasan, sa iniinom. Pero minsan sa tenga. Kapag nilawayan ka ng aswang sa mismong tenga, yon ang klase ng yanggaw na mahirap tanggalin. Mabuti na lang, sa bibig mo ito dumaan, iho. Saan ba kayo nakakain kanina? Bumili po ako ng hopya kanina, doon po sa Tiangge. Paborito mo ba yon? Hindi po. Nawala lang kasi yung panlasa ko sa pagkain. Kaya gusto ko po sana na i-check sa candy. Kasi 'di ba matamis yun? Wala po silang candy kaya hopya na lang. Di kung ganun, yung may-ari ng Tiangge ang nangyanggaw sa kasama namin? Ganun po ba? Hindi po, ate. Napatingin ako kay Salina na sumagot matapos namin maihiga ng maayos si Jason sa higaan niya. Pati si Jason, nakinig din sa kanya. Anong hindi? Kasi po, ang rason kung bakit bumili siya ng hopya para malaman kung talab yun sa panlasa niya. Ibig sabihin po, nalipasan na ng 3 oras yung yanggaw, kaya nawawala na yung panlasa niya. Ano? 3 oras? Saan ba kayo nagtanghalian kanina? Sa bayan po. Pero kung sa bayan, bakit kami hindi? Tapos siya lang talaga? Nag-soft drinks ba kayo? Opo. Anak ng... Doon nga dinaan yung yanggaw. Pareho kaming nagimbal sa narinig. Ibig sabihin pala, kumain kami sa kainan kung saan merong aswang. Sa isiping may aswang sa kainan na yon, nanlulumo na ako. Ano pa kaya kung 3 talaga kami na nayanggaw? Kitang-kita ko ang panghihina ni Jason. Halos hindi nga siya makabangon. Kaya naman kami na ang nag-ayos sa posisyon niya at para makapagpahinga na rin. Okay ka na ba, Jason? May masakit pa ba sa'yo? Grabe, Kat. First time ko yun. Para akong nadroga na ewan. Gising naman ako pero parang wala akong alam sa ginagawa ko. Hindi pala safe sa lugar na to eh. What if alis na lang kaya tayo? Bukas na agad. Ang creepy kasi ng ibang tao dito eh. Sobra. Ayoko na talagang mag-consider pa. Baka mamaya, sa sobrang pagbabaliwala natin sa mga napapansin natin, mapapahamak pa tayo. Ayos lang ba sa'yo, Jay? I-guide na lang natin si Marco online. Kasi hindi na tayo safe dito eh. Muntikan na ako. Kaya sige, ayoko na rin dito. Buo na ang pasya namin noon. Hindi naman kami sobrang desperado na kumita. Totoong lahat ng oportunidad. Pagdating sa ganon trabaho, igagrab namin. Pero kapag buhay na ang nakataya, aatrasan na talaga namin. Hindi na kasi oportunidad ang tawag doon. Parang patibong na yon para mahulog ka sa kapahamakan. Ngunit nung gabi din na yon, kumalabog na naman ang bubungan ng bahay na yon. Pareho kaming napatingalang 3. Si Kath noon mapapaakyat sa kama. At maging ako rin, napasiksik sa kanila. Narinig naman namin sa labas na nag-uusap ang 3. Huli na po sila, Lola. Nakikilala mo ba ang mutya, Salina? Opo, alam ko po kung saan uri yun ang galing. At nandito siya ngayon para itulak ang akala niyang bagong alagad niya na biktimahin ng mga kasama nito. Kaya mo bang harapin yan, Apo? Hindi ko po alam, Lo. Batikan to sa pangyayanggaw, pero kailangan siyang mapigilan. Abay, baka kasi hindi mo kaya. Tutulungan na kita. Ikaw na lang siguro, Milet, ang magbantay sa mga border ko.
Dahil sa mga naririnig naming tatlo, nagkatinginan kami. Mas lalo akong napasiksik at si Jason naman, napatanong kahit mahina ang katawan. Anong ibig nilang sabihin? Diyos ko po, Jason. Parang ngayon lang ako naging slow. Hindi ko kasi matumbok kung anong klaseng bata yung bata na yun eh. Ang lakas kaya niya kanina. Halos hindi ko nga magalaw yung katawan ko sa hawak niya eh. Hindi normal yung batang yun. Hindi ba ang aswang naaamoy ang dugo ng tao? Di ba, Jay, naamoy mo dugo ko kaya mo... Nahiya akong ipagpatuloy ang sasabihin, kaya sinenyas ko na lang ito. Tumango naman siya. Dahil naman tumango siya, nagkatinginan kami ni Kathleen. Ay naku, kanina yung pagkakasabi niya iba talaga. Oo nga eh. Ang sabi niya kasi sa akin kanina, mabango daw yung dugo ko kaya nagustuhan ni Jason. Ibig bang sabihin niyan, aswang siya? Kung aswang siya at apo siya ng matandang to, Diyos ko, mamamatay na ba tayo? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Gusto mo ba mamatay? O bakit ikaw? Hindi mo naman inisip na mayayanggaw ka. Bakit ka nayanggaw? Pinunterial naman kasi ako. Pero okay naman ako ngayon, di ba? Nakaligtas ako. Ligtas na nga ba talaga tayo? Dahil sa sinabi ko ay natahimik siya. Tamang hinga lang siya ng malalim at nagpapahilot ng ulo. Maya-maya pa, narinig namin na nagbukas-sara ang pintuan sa labas. Tapos, may mga yapak naman akong naririnig papunta sa kwarto namin. Maya-maya pa, pumasok si Lola Milet. May dala siyang garapon na tila ang laman naman nun ay asin. Lalagyan natin ang asin ang bintana ninyo. Para kung sakaling... Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang biglang may figura ng tao na bumagsak mula sa itaas at nagsigawan kami na nasa loob. Napanganga kaming tatlo nang makitang mula sa pagkakaupo. Nakita naming tumayo siya. At hindi lang hugis malaking tao ang nakikita naming anino nito, kundi maging kilos niya. Dahan-dahan. Animoy nananakot. At nang itaas niya ang mga kamay niya, kitang-kita namin sa anino na yon ang mahahabang kuko. Diyos ko po! Ano yan? Ano gagawin natin? Lumabas kaya tayo sa kwarto na to. Ang lapit kasi sa bintana eh. Tulungan na lang natin si Jason. Mabuti pa. Kaya mo bang tumayo na may alalay, iho? Kakayanin ko po. Basta gusto, may paraan. Kung gano'n, halika na! Tara na! Mabilis kaming bumaba sa kama noon. At saktong pagkababa namin, saka naman nagkandabasag ang mga jealousy sa bintana. Lumakas naman ang sigaw ko at tarantang hinila si Jason mula sa higaan. Naging magaan ang paghila ko sa kanya dahil itinalon niya rin ang katawan niya at napadagan siya sa akin. Si Lola Milet naman noon, mabilis na sinabuyan ng asin ang bintana at ako ay pumapalahaw na sa pag-iyak. Halika na, Denise! Bilisan mo! Jason, hawak ka sa akin! Kaya ko tumayo. Naaawa ako noon kay Jason kasi doon talaga nasukat ng husto ang pagiging positibo niya. Nagsusumikap talaga siyang makabangon at makatayo. Hanggang sa magawa nga niya, panay lang ang hagis ni Lola Milet ng asin sa aswang na yon. Umalingaw-ngaw naman ang angil nito na mas nagpadagdag ng kilabot sa amin. Pero tuloy-tuloy lang kami sa paglabas sa kwarto na yon at si Lola na ang naiwan sa loob. Kailangan ba talaga nating pagdaanan to? Sana naman makaligtas pa tayo dito. Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. Pengi akong tubig, Denise. Ano? Tubig? Oo, makabawi man ako ng lakas. Palagay ko, malaking tulong yun. Hindi pwedeng pabigat lang ako sa inyo. Aha? Oo, sige, teka. Kukuha ko.
Takot man lalo't naririnig ko ang mga iba't ibang angil ng mga halimaw na yon. Tumakbo pa rin ako papuntang ref at kumuha ng tubig sa loob. Hindi ko alam kung anong tubig ang kailangan niya. Malamig ba o katamtaman lang. Basta kinuha ko na lang ang isang pitsil doon at tumakbo pabalik sa kanila. Hindi na ako nakakuha ng baso, pasensya ka na. Kumalabog din kasi yung pintuan sa may kusina eh. Hindi naman siya nagreklamo. Kinuha na lang niya ang isang pitsil ng tubig, saka ininom ito. Pero maya-maya lang, ang ininom niya ay isinuka na lang din niya pabalik sa loob ng pitsil na yon. Naglaho naman ang itim pang likido sa tubig at nanlulumo naman akong napatitig sa kanya. Ayaw mo pa rin sa tubig? May gusto kasi akong ilabas. Binigay niya sa akin ang pitsil na yon at ako naman ay tumakbo at hinagis na lang sa lababo yon. Bahala na akong mabasag, basta natatakot akong mag-isa sa kusina. Pagbalik ko, pinipilit ni Jason na makatayo na parang handa siyang tumulong at saktong lumabas ang matanda. 4 na aswang ang nandito. Magkakalat ako ng asin dito sa buong bahay. At pagkatapos nito ay lalabas ako. Kailangan kong tulungan ang kapatid at apo ko sa kanila. Hindi yun kakayanin ni Salina. Naguguluhan man ay oo lang kami ng oo. At nagkalat naman ng asin ang matanda sa buong bahay. Kahit sa mga upuan, mga bintana, tukador, kahit kami natatamaan. Pagkatapos naman noon, ang asin ay ibinigay sa amin, pati ang bote. Pagkatapos, may iniwan pa siya sa amin na parang itak. Maliit lang at sobrang tulis ng dulo nito. Saktong pagkabigay naman nun ng matanda kay Kathleen. Bumukas naman ang pinto at sigawan kami nang makita namin ang nilalang na hugis tao. Mahahaba ang mga daliri sa kamay at paa at maging dila nito, mahaba rin. Umurong lang ito pabalik sa loob at nagsalita. Nangingialam ka na naman, Milet. Hindi pa ba sapat yung parusa mo na may aswang kang apo? Marahan akong hinawakan ni Jason at hinila papunta sa likuran niya. Ganon din pala si Kat sa kabila na para bang wala siyang choice dahil wala siyang laban. Pero handa siyang isangga ang sarili niya para sa amin. Siksikan lang kaming 3 habang dahan-dahan na pumapasok ang aswang paloob ng bahay. Naaapakan lang nito ang asin pero umuusok lang ito sa mga paa niya. Mas lalo akong natakot noon. Naiihi na nga ako dahil sa sitwasyon. Dahil ang buong akala ko, matibay na pangontra ang asin. Pero sa nakikita ko noon, parang hindi naman. Makikilala din kitang aswang ka, kung sino ka man. Kulang ba ang impormasyon na binigay ni Salina? Kung hindi niya matukoy kung sino ako, ibig sabihin, mas malakas pala ako sa kanya. Akala ko ba anak siya ng nanay niya? Bakit parang hindi naman siya katulad ng ina niya na mahirap makabangga? Kat, ano gagawin natin? Ewan ko. Naaalala nyo ba? Work smart, not hard. Kaso nasa ganito tayong sitwasyon. Kaya fight smarter, not harder. Habang nag-uusap pa lang sila, Kat, kapain mo ang bag ng matanda sa gilid ng upuan. Ano? Yung bag? Ano kukunin ko sa loob? Tignan mo kung anong laman. Habang ang matanda at ang halimaw na yon ay nag-uusap, kumikilos naman si Kathleen noon para gawin ang sinasabi ni Jason. Ngunit biglang may pumasok naman sa loob at biglang sinugod ang aswang na nananakot sa amin noon. Tumilapon ang katawan nito at bumangga sa ref. Yumugyug yun pero hindi naman natumba. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw naman ang boses ni Lolo Ambrosio sa amin. Lumabas na kayo dyan! Doon kami kumilos na 3. Nadala ni Kath ang bag ng matanda at kinuha ito ni Jason na tila nagkaroon na rin ng lakas na makatakbo. Sumunod naman sa paglabas ang matanda at ibinigay ni Jason ang bag dito. Mabuti at nakuha mo ito. Makukulong natin sa loob ang aswang na yan. Salina! Labas agad!
Ngunit sa loob ng bahay, panay ang away ng dalawang aswang. At si Lolo Ambrosio, pumasok naman dala ang buntot pagi na hawak niya. Pero napansin ko sa balikat niya, may dugo ito. Bigla namang nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng bahay. Dahil nga natatamaan ito ng dalawang aswang sa loob. Tumilapon ang aswang na may mahabang dila. Pero ang aswang na parang paniki ang anyo, halatang malakas. Malaking paniki yon. Madiskarteng lumaban at masasabi kong nahihirapan ang aswang na yon. Lalo na't magaling din palang lumaban si Lolo Ambrosio. Ngunit naalala ko, 4 na aswang ang umatake, sabi ni Lola Milet. Nagtaka ako kung nasaan ang 3 at natakot ako sa isiping nasa paligid lang sila. Ito na ang tamang panahon para umalis. Gamitin ninyo ang inyong sasakyan. Lisanin na ninyo ang lugar na ito. Pero, paano po kayo? Hindi namin kayo iiwan ng ganito, La. Oo nga naman, La. Natatakot kami pero may konsensya pa rin naman kami. Hindi namin kayo iiwan sa laban na to. Ako lang noon ang hindi umimik. Ang gusto ko lang noon, tumakas na agad. Pero tama sila. Hindi namin dapat iniiwan ang mga matatandang ito. Pati na ang bata na ginagawa ang lahat para maprotektahan kami. Napasigaw naman kami nang biglang tumilapon si Lolo palabas ng bahay. Mabilis na kumilos si Jason noon na parang nakarecover na nga. Hindi napuruhan ng matanda dahil naagapan niya ang pagkauntog nito sa haligi noon. Bakit ba ayaw lumabas ni Salina doon? Alam kasi niya na ang aswang na yon ang nanglason sa nanay niya. Kaya mahirap kontrolin ang galit niya ngayon. Ang mabuti pa ay halina kayo. Kayang protektahan ni Salina ang sarili niya. Kahit nakatitig sa loob ng bahay na yon, na halos ang bubong ay masisira na, umatras kami ng umatras. Tapos, sa labas pala, saka ko lang napagtanto na may mga tao na palang nagsitakbuhan sa bandang kakahuyan. Pagkababa namin sa kalsada noon, tatakbo na sana kami papunta sa sasakyan nang biglang may aswang na hugis paniki rin na tumalon sa ibabaw ng sasakyan namin. Nagsigawan kami sa takot at mabuti na lang noon may mga kapitbahay din na nagsilabasan. Ano gagawin natin? Nasa sasakyan natin siya! Sa kapitbahay, doon kayo pumunta. Nasa pintuan sila nakabang sa inyo. Bilis! Sige na, Kat. Dalawa kayo ni Denise. Pumasok na kayo doon. Ano? Paano ka? Ano gagawin mo? Basta pumasok na lang kayo doon. Bilis na! Kaya ko na yung sarili ko. Mas importante kayo. Ngunit kung kailan papunta na kami sa kapitbahay, biglang lumipad naman ang aswang na yon at bumagsak sa harapan namin. Biglang sinakman niya ako sa leeg. Bitawan mo ako! Denise! Bitawan mo siya, aswang! Nabitawan ako ng aswang na yon dahil pinagsasaksak ni Kat ang braso niya. Bumagsak ako sa kinatatayuan ko at napahawak sa leeg. Muntik na akong maubusan ng hininga sa ginawa niya. Ngunit dahil sinaktan siya ni Kathleen, hinampas niya ito sa muka at nabitawan nito ang hawak na kutsilyo. Nagpunta ito sa malayo at si Kathleen noon nagpunta sa gilid ng daan at nawalan ng malay. Mabilis namang hinarap ni Lolo Ambrosio ang aswang. Sakto din na may dumating na mga tao. Ngunit ang aswang ay matapos niyang hawiin si Lolo Ambrosio at tumilapon sa malayo. Sinalubong naman siya ni Lola Milet na nagsaboy ng langis. Umangil ito ng malakas. Sobrang lakas at kahindik-hindik. Hinila lang ako ni Jason noon na makatayo agad. Dahil si Kat, dahan-dahan na itong kinuha ng 2 lalaki para iligtas. Tumulong din ang mga taong nakaabot ng labanan na yon. At dahil naman doon, dumating pa ang 2 pang aswang. Isang tiktik at isang parang paniki rin. Pagkatapos, ang nasa bahay noon na naglalaban, lumabas din upang iligtas sa mga kasamahan nito laban sa mga tao. Magbabayad kayo, Jason! Denise! Magbabayad kayo! Ano? Kilala niya tayo? Sino ka ha? Anong kailangan mo sa amin?
Hindi ka na magtatagal, Marco! Katapusan mo na ngayon! Tumigil ka na, Bubuet! At kayong dalawa! Nagsisisi ako na pinayagan ko kayo manatili dito sa bahay niyan. Bisita ko kayong tatlo. Kaya dapat sa bahay ko kayo. Bakit ba ako pumayag na dito kayo manatili? At ikaw, Denise, ikaw ang dapat mayayanggaw ng kapatid ko. Ikaw dapat na magpapadami ng aming lahi. Pero walang yayang lalaking yan. Ininom niyang inumin na para sa'yo. Plano mo tong lahat, Marco? Oo! Sa tingin mo ba interesado ako sa pyramiding business niyong yan? Kursunada ko tong si Denise at alam ko nang ginagawa nyo yung pumunta sa mga lugar para mangimbita. Hindi ba't linya nyo itong lahat ng oportunidad ay huwag sayangin? Kaya sinabi kong maraming sasali dito. At marami nga naman, di ba? Tiba-tiba nga kayo, di ba? Halika na, Denise. Sumama ka na sa akin. At kaya kong paramihin ang team mo. Yayaman ka pa rin naman. Bigyan mo lang ako ng tagapagmana. Hindi ako sasama sa'yo! Nakakadiri ang lahi mo! Tatalunin mo muna ako, halimaw ka! Bago mo siya makuha sa akin! Nasa likod mo lang ako, Kuya Jason! Huwag ka sumali dito, Bubuit! Ayaw ko rin siya mapunta sa'yo! Kaya kung gusto mo siyang makuha, labanan mo kaming lahat! Muling nagtaas ng kamay ang aswang at akma akong kukunin. Pero hinarang ni Jason ang katawan niya sa akin, kaya siya ang nakuha ng aswang. Tawa ng tawa ang aswang, ngunit si Jason noon may hawak sa mga kamay niya at biglang hinagis ito sa mukha ng aswang. Umusok ang mukha nito at nabitawan siya ng aswang. Ako naman, nakita ko ang kutsilyo malapit sa damuhan. Ginapang ko naman yon at mabilis na bumangon. Dahil sa aking pagbangon, kaharap ko agad ang aswang. Sinaksak ko ang kutsilyo na yon sa kanyang dibdib. Sunod na bumaon sa katawan nito ay ang mahabang kuko ni Salina. Sa likuran naman ay ang atake ng mga tao. Dahil sa sabay-sabay na atake na yon, hindi na makalaban ng aswang. Lumupaypay lang ito at bumagsak sa kinakatayuan. Saka ko lang napagtanto noon na ang dami na palang tao. Tapos, 4 na katawan ng tao ang nakahandusay. Mga aswang ang anyo nila noon na nagpalit lang. Ang nasaksihan ko lang na anyong aswang na nagbago ang katawan, si Marco. Pero sunog na ang mukha nito. Wala na sila, Jason. Siya pala ang aswang. Hindi ko alam. Sorry. Oo nga. Okay na yan. Basta't ang importante, ligtas tayong lahat. Saan mo nakuha yung hinagis mo sa kanya? Sa bag ni Lola. Asido pala yun. Tapos parang may nakahalong pangontra. Hindi ko lang alam kung ano pero ayos na yun. Alika nga dito. Ang bilis ng utak mo kanina. Nagawa mo siyang saksakin? Sabi mo kasi, fight smarter not harder eh. Hindi ko inasahan. Niyakap niya ako noon ng ubod ng higpit. Tamang iyak lang ako noon sa dibdib niya. Si Salina naman noon, tamang palit lang ng anyo sa harapan pa ng mga tao. At namangha pa nga kami pareho noon dahil hindi siya tinugis ng mga tao. Ayon pa nga sa mga ito, tagapagligtas nila si Salina. Madali din siyang lapitan kung halimbawa may malubhang sugat ay nagagamot niya ng mabilisan. Sinunog lang ng mga taong bayan ang katawan ng mga aswang. Isang buong pamilya pala sila. Ang karinderya din ng mga ito sa bayan. Nagsara na din. Kami naman noon, dahil maraming nasira sa bahay ni Lolo Ambrosio, kami na rin ang nag-donate ng gagastusin sa pagpapaayos nun. Ngayon, maganda na ito at tuloy pa rin ang business namin sa lugar na yon. Makalipas ang 1 taon noon, kumita ang team ko. Si Jason naman, nakabili ng unang sasakyan niya kahit second hand lang. Nang makabili naman siya ng sasakyan, hindi na rin niya sinunod ang process na gusto niya. Yung tipong bahay at lupa muna, savings at sasakyan bago ang jowa. Kasi sasakyan pa lang ang nabibili niya. Naging kami na.
Si Kathleen naman ngayon, malayo na talaga ang narating. Tuloy-tuloy lang kasi ang angat niya. Kami naman ni Jason, kasal na kami. Nakapagtapos na rin pareho at hindi na rin magpapahuli sa karera. Worth it din naman talaga ang kasabihan niya na work smart not hard. Pero the best pa rin ang fight smarter not harder. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Clar. Paborito ko talaga itong channel ninyo. At dahil mahirap kalimutan itong napagdaanan namin noon, nagpasya na lang din akong ibahagi ito. Maraming salamat dahil napansin ninyo itong aking kwento. Ako nga po pala ulit si Denise. Lubos na gumagalang.